Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 46, sa kalayaan. Habang ang mga gawain ni Pablo sa Roma ay pinagpupole sa pagbabagong loob ng maraming kaluluwa at sa pagpapalakas ng loob ng mga mananampalataya, ang mga ulap ay nagtitipon na nagbabanta hindi lamang sa kanyang sariling kaligtasan, kundi pati na rin sa kaunlaran ng simbahan. Sa kanyang pagdating sa Roma siya ay inilagay sa pamumuno ng kapitan ng mga bantay ng imperyo, isang taong may katarungan at integridad, na sa pamamagitan ng kanyang kahabagan ay naiwan siyang medyo malaya upang ituloy ang gawain ng ebanghelyo. Ngunit bago matapos ang 2 taong pagkakakulong, ang lalaking ito ay pinalitan ng isang opisyal na hindi maaasahan ng apostol. Ang mga Hudyo ngayon ay higit na aktibo kaysa kailanman sa kanilang mga pagsisikap laban kay Pablo, at nakatagpo sila ng isang magaling na katulong sa bastos na babae na ginawa ni Nero na kanyang pangalawang asawa, at na, bilang isang Judeong proselyte, ay nagpahiram ng lahat ng kanyang impluwensya upang tulungan ang kanilang mga plano sa pagpatay laban sa angkampyon ng Kristyanismo. Makakaasa si Paul ng kaunting hustisya mula sa Caesar na kanyang inapela. Si Nero ay higit na nakababa sa moral, mas walang kabuluhan sa pagkatao, at sa parehong oras ay may kakayahang mas mabangis na kalupitan, kaysa sa sinumang pinuno na nauna sa kanya. Ang mga renda ng pamahalaan ay hindi maaaring ipinagkatiwala sa isang mas despotikong pinuno. Ang unang taon ng kanyang paghahari ay minarkahan ng pagkalason sa kanyang batang kapatid na lalaki, ang nararapat na tagapagmana ng trono. Mula sa isang lalim ng bisyo at krimen patungo sa isa pa, si Nero ay bumaba, hanggang sa napatay niya ang kanyang sariling ina, at pagkatapos ay ang kanyang asawa. Walang kabangisan na hindi niya gagawin, walang karumaldumal na gawa na hindi niya titigilan. Sa bawat marangal na pag-iisip ay pinukaw lamang niya ang pagkasuklam at paghamak. Ang mga detalye ng kasamaan na ginawa sa kanyang hukuman ay masyadong nakakahiya, masyadong kakilakilabot, para sa paglalarawan. Ang kanyang tinalikuran na kasamaan ay lumikha ng pagkasuklam at pagkasuklam, maging sa marami na napilitang makibahagi sa kanyang mga krimen. Panay ang takot nila sa kung anong kalubhaan ang susunod niyang imumungkahi. Ngunit kahit na ang mga krimen gaya ng kay Nero ay hindi nagpatinag sa katapatan ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay kinilala bilang ang ganap na pinuno ng buong sibilisadong mundo. Higit pa rito, ginawa siyang tumanggap ng mga banal na karangalan at sinamba bilang isang Diyos. Mula sa pananaw ng paghatol ng tao, ang paghatol ni Pablo sa harap ng gayong hukom ay tiyak. Ngunit nadama ng apostol na hanggat siya ay tapat sa Diyos, wala siyang dapat ikatakot. Ang isa na sa nakaraan ay naging tagapagtanggol niya ay maaaring magsanggalang sa kanya mula sa masamang hangarin ng mga Hudyo at mula sa kapangyarihan ni Cesar. At pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang lingkod. Sa pagsusuri ni Pablo ang mga paratang laban sa kanya ay hindi natuloy, at, salungat sa pangkalahatang inaasahan, at sa pagsasaalang-alang sa katarungan na lubos na salungat sa kanyang pagkatao, idineklara ni Nero na walang kasalanan ang bilanggo. Ang mga gapos ni Paul ay inalis, isa na naman siyang malayang tao. Kung ang kanyang paglilitis ay mas matagal na ipinagpaliban, o kung siya ay mula sa anumang dahilan ay pinigil sa Roma hanggang sa sumunod na taon, siya ay walang alinlangan na nasawi sa pag-uusig na nangyari noon. Sa panahon ng pagkabilanggo ni Pablo, ang mga nagbalik sa Kristyanismo ay naging napakarami upang maakit ang atensyon at pukawin ang puot ng mga awtoridad. Ang galit ng emperador ay lalong nasasabik sa pagbabagong loob ng mga miyembro ng kanyang sariling sambahayan, at hindi nagtagal ay nakahanap. Siya nang dahilan upang ang mga Kristiyano ay maging mga bagay ng kanyang walang awa na kalupitan. Sa mga panahong ito, isang kakilakilabot na sunog ang naganap sa Roma kung saan halos kalahati ng lungsod ang nasunog. Si Nero mismo, ang sabi-sabi, ang naging sanhi ng pag-alab ng apoy, ngunit upang maiwasan ang pagdududa ay gumawa siya ng isang pagkukunwari ng malaking pagkabukas palad sa pamamagitan ng pagtulong sa mga walang tirahan at dukha. Siya, gayunpaman, ay inakusahan ng krimen. Ang mga tao ay nasasabik at nagalit, at upang malinis ang kanyang sarili, at gayon din upang alisin ang lungsod sa isang uri na kanyang kinatatakutan at kinasusuklaman, ibinalik ni Nero ang akusasyon sa mga Kristiyano. Nagtagumpay ang kanyang pamamaraan, at libo-libo sa mga tagasunod ni Kristo, mga lalaki, babae, at mga bata, ang malupit na pinatay. Mula sa kakilakilabot na pag-uusig na ito ay naligtas si Pablo, sapagkat di nagtagal pagkatapos niyang palayain ay umalis na siya sa Roma.
Ang huling pagitan ng kalayaan ay masigasig niyang pinagbuti ang paggawa sa gitna ng mga simbahan. Siya ay naghangad na magtatag ng isang mas matatag na pagkakaisa sa pagitan ng mga simbahang Griego at ng silangan at patatagin ang mga isipan ng mga mananampalataya laban sa mga huwad na doktrina na gumagapang upang sirain ang pananampalataya. Ang mga pagsubok at kabalisahan na tiniis ni Pablo ay nabiktima ng kanyang pisikal na kapangyarihan. Ang mga kahinaan ng edad ay nasa kanya. Pakiramdam niya ay ginagawa na niya ngayon ang kanyang huling trabaho, at, habang ang oras ng kanyang paggawa ay lumalago, ang kanyang mga pagsisikap ay naging mas matindi. Tila walang limitasyon ang kanyang kasigasigan. May determinasyon sa layunin, maagap sa pagkilos, malakas sa pananampalataya, naglakbay siya mula sa simbahan patungo sa simbahan, sa maraming lupain, at hinanggad sa lahat ng paraan sa abot ng kanyang kapangyarihan na palakasin ang mga kamay ng mga mananampalataya, upang makagawa sila ng tapat na gawain sa pag-akit ng mga kaluluwa kay Jesus, at na sa mga pagsubok na panahon na kanilang pinapasok noon, maaari silang manatiling matatag sa Ebanghelyo, na nagbibigay ng tapat na patuto para kay Kristo. Dito nagtatapos ang Kabanata 46. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.